Kaya ako ay maging kagaya nyo, kundi magkaroon lang tayo ng pananampalataya, di ba, ng ikapitong selyo, kung iso-shortcut natin ay ako. Ang ikapitong selyo ay ikaw at si Kristo. Ikaw at si Kristo ang ikapitong selyo ngayon. Yung po, pinakasimpleng kaunawaan. Kung may matanda rito, ugod-ugod. Di ba? Pastor, ako po ay hindi na nakakabasa ng mga binibreak mo. Pero isa lang po ang naintindihan ko. Ako ang ikapitong selyo. Nakuha mo, Lola. Di ba? Ikaw at si Kristo naging isa, iyon ang ikapitong selyo. Natumbok mo, Lola, kahit wala pang mga drawing dito o diagram. Kaya hindi pinagbabase ng karunungan dito. Di ba? It takes faith. It takes revelation. Hindi knowledge, ha? Hindi intellectual. Ang pinag-uusapan dito ay revelation. Faith is a revelation. Now, do you notice of the opening of the seventh seal, it's also in a threefold mystery. Kung ang sixth seal, threefold, ang seventh seal din daw ay threefold. This one I have. Tinago pa ng propeta. Di ba? Sa pamamagitan ng parable. This one I have. Nasa akin na. And will speak pertaining sa Christ the mystery of God revealed. Sinasabi niya, sasalitain ko pa lang. Di ba? And have spoke, na i-preach na pala. And that it is the mystery of the seven thunders. The seven thunders in heaven will unfold this mystery. It will be right at the coming of Christ. Because Christ said, no one knew when He would return. So ang seventh seal ay kagaya din ng pagparito ni Kristo na walang makakaalam kahit sino. Kaya yung mga alagad, interesado, kailan ka ba babalik? It is not for you to know the times and the season. Hindi pa pumapasok ang second fold mystery. First fold mystery pa lang, Day of Pentecost. Nagtanong ang mga alagad bago dumating ang Pentecost, Acts chapter 1, verse 8, 7, Lord, concerning the times and the season, kailan ka babalik? Sabi ni Christ sa kanila, it is not for you to know. Di ba? To know the times and the season. Yan ay para sa Revelation 10, verse 7. Naunawaan nyo, mga kapatid? Kaya maraming gustong malaman ng times and season. Kaya sabi sa Biblia, walang nakakaalam sa pagbabalik ng ating Panginoon, maging ang mga anghel man sa langit. Di ba? Kundi ang Ama lang ang nakakaalam. Yung hiwaga na ang Ama lang ang nakakaalam. Pagdating ng seven seal, ni-reveal niya yon kung ano yon, kung kailan yon, kung ano yon. Di ba? Kung ano yung tinatawag na seven seal. Ngayon, dito sa Christ, the mystery of God revealed. This one I have and will speak. Ito na yon, yung sasalitay niya. Christ, the mystery of God revealed, will speak. Kasi kanina, March. Ngayon, I think, anong month to? Tignan nyo nga dyan sa date. September. Di ba? Kaya, and will speak. Sasalitain niya pa lang. From March to September, this one I have. And will speak. Sasalitain niya pa lang ng September, Christ the mystery of God revealed. Okay. Now, God has had a threefold purpose in this great mystery secret. This great mystery secret ay threefold purpose. God in His great mystery secret that He had before the world began, bago pa itatagan sanlibutan, He has got a threefold purpose in it. And now what He wants to go upon this morning is what is that threefold purpose. I believe by the help of God who is present, and He'll show it to us. If He had this threefold purpose, we want to find out what is this threefold purpose. Ito na nga, binabasa pa lang natin ang quote. Sinulat na natin dito. Ahead. Diba? The first thing was that God wanted to reveal Himself to the people. He could not do it as a great Jehovah God, Spirit, who covered all space. Spirit siya, time and space and eternity. He could not. He is too great to ever be revealed to people. Masyado siyang dakila. Diba? Para ihayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa tao. Because it will be too mysterious.
How could that great being that never did begin, yung YHWH, that after you went beyond the cycle of hundreds of billions and trillions of years, andyan yan sa harap, of light space and on out into the infinite, into eternity, a great creature that was all that and still is. Firstfold mystery. But what he wanted to do, he loved fatherhood, for he was a father. And the only way that he could express it was to become a son. That's the reason Jesus kept saying, the Son of Man. They did not know what he was talking about, many of them, but now you get it. He wanted to express himself. That was one of his great threefold purpose, was to express himself, identify himself with human beings, to reveal himself in Christ. Kaya, all the fullness of God, 1 Timothy 3:16, dwelleth in bodily form. Yun ang unang hiwaga. Ang unang hiwaga ng unang lupi ng seven seal ay Godhead. Pag hindi mo alam ang Godhead, hindi ka makakarating sa tinatawag na katubusan. Let's say, ang unawa ko sa Diyos, Pastor, 1,000 Wala. Hindi mo naintindihan ang tinatawag na unang lupi ng hiwaga. Dahil ang unang lupi ng hiwaga, ang Diyos ay iisa. Although may tatlo siyang kapayagan, iisa lang siya na Diyos. Father, Son, and Holy Ghost ay manifestation ng iisa lang na Diyos. Isa lang naman Espiritu yan eh. Walang three Spirit. Iba ang Ama, iba ang Anak, iba ang Espiritu Santo na Spirit. Isa lang ang Espiritu niyan. Yan ay offices ng iisang Diyos. Okay? He wanted to express Himself. Yun ang gusto niyang gawin. Now, kaya tinipo mula kay Adam, di ba, kanina? Itinipo yun, lahat. Mula kay Adam, hanggang kila Abraham, kila Joshua, lahat yan, masculine form yun. Iminamanifest nila ang Diyos sa lumang tipan na darating sa bagong tipan. Ipinapakita niya na siya ay mahayag sa laman. In the form of Joseph, in the form of Moses, lawgiver. Diba? In the form of, ang tawag dito, Jacob, na tinawag na Israel, grace. Diba? In the form of Joseph, the perfection. Pinapakita doon yung tinatawag na masculine form. Diba? In the form of Gideon as a judge. Can you say amen? Lahat yon may mga meaning. In the form of Solomon. Diba? As son of David with many wives. Alam mo, walang tipo yon. Nagkaasawa si Haring Solomon ng libo-libo. Maaaring pintasan mo pa yan. Sobra naman pagkababaero niyan si Solomon. Hindi mo naintindihan, itinitipo pala sa millennium yon na si Kristo ay magkakaroon ng maraming mga asawa espiritual. One male, many female. Tingnan mo sa mga di ba? Herds na mga hayop. Isa lang doon ang alpha male. Di ba? Ang tawag barako. Isa lang ang barako doon. Hindi pwedeng maraming barako doon. Aawayin niya. Diba? Tingnan mo sa National Geographic. Isa lang doon ang tinatawag na alpha male. Kailangan kung may ibang male doon, yuyuko. Diba? O kaya ay lalayas doon sa herd. Lalabanan ng alpha male yun. Siya lang ang tanging male. Lahat yun female. Nakuha nyo? Ano ang pinapakita nung nature na yon? Pagdating ng millennium, si Christ lang ang masculine. Siya lang ang head. Lahat tayo female lahat. Worshipper tayo lahat pagdating sa millennium. Walang ibang object of worship sa millennium, si Christ lang. Ganon din sa ating panahon ngayon. Siya lang ang male, di ba? Sa kabuuan, tayo lahat female. Sa church, pinapakita, isa lang ang male, pastor, lahat tayo female. Lahat tayo receiver. Hindi pwede tayo maging thought giver. Hindi tayo pwedeng maging seed giver kung ibang seed doon sa pastor. Ibang turo, ibang teaching, ibang pananaw. Bubunggo po yun sa mensahe. Lahat tayo ay magiging feminine, womb lahat.
And you say,